Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for tonight's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa panibago na naman pong balita na nakalap natin tungkol yan sa usapin kay Mr. Anjo Eliana. So marami nating tatalakayin. Una na dyan, itong panibagong pasabog ni Nanay Christy Parmin para kay Anjo Eliana. So alamin natin yan. Pangalawa, Vic Soto sumabog na sa gigil kay Anjo Eliana and ganun din si Boss Joey De Leon. Kung inyong natatandaan, hinamon po si Nanay Christy Parmin ni Mr. Anjo Eliana na i-live siya sa programa po ni Nanay Christy dahil meron siyang pa-box reveal. Ngayon, eto po ang kasagutan ni Nanay Christy Parmin. Hindi po tinanggap ng veteran entertainment reporter na si Christy Parmin ang hamon ng aktor na si Anjo Eliana na interviewin ito sa kanyang programa sa pamamagitan ng Zoom. Ano ang sinabi ni Nanay Christy? Yan ang pag-uusapan natin. Ayon kay Christy, sayang lamang daw po ang oras, na which is true. Inirereklamo ni Anjo kasi ang madalas na pagbatiko sa kanya ni Christy sa mga programa nito mula nang magbantang aktor na ilalantad niya ang mga babaeng karelasyon di umano na Senate President Tito Soto. Sa live broadcast ni Anjo sa vlog nito noong Webes, November 6, hinamon niya pong interviewin siya ng kanyang itinuring na kumare. Mensahe ni Anjo kay Christy, kamusta po kayo, Maring Christy Parmin? Christy Parmin, grabe naman kayo makabanat sa akin. Magre-request sana ako Pwede nyo ba akong ilay bukas? Live tayo bukas, Christopher Min. Total di ba? Ang tapang-tapang ninyo, Christopher Min, halatang halata namang ikaw, bata ni Tito Sen. Di ba? Idiniin po ni Anjo na nagkasundo sila ng kampo ni Senator Soto na magkaroon po ng ceasefire. Saad niya, ang usapan namin, ceasefire, ang ibig sabihin nun ay stop firing. Wala nang siraan, wala nang batuhan, pero ilang araw mo na akong binabanatan. Yan po yung sinabi nitong si Mr. Anjo Eliana. So kanina binabanatan mo na naman ako, di ba nga ceasefire na? So ano ang lumalabas nito? Hinala ni Anjo may kinalaman si Senator Soto sa patuloy daw na pagbanat sa kanya ni Christy. Pagkastigo ni Anjo, sinabi ba sa'yo ni Tito Sen na o Christy, ikaw na ang bahalang bumanat kay Anjo? Alam mo namang pare-pareho kayong taga Channel 5. Yan po yung sinabi nitong si Anjo Eliana, no? Talagang siya matapang siya mga kadabarkads Wala na po siyang sinisino, pati presidente, binabanatan niya. So ngayon, hinamon muli po ni Mr. Anjo si Christy na i-guess siya nito at bibigyan niya umano ang veteran reporter ng regalo, which is yung box, ang laman ng box, babae, no, box reveal, babae daw or kabit daw ni Tito Soto. So anong sagot ni Nanay Christy? Christy Parmin declines Anjo Eliana's offer. Ngayong Biyernes, November 7, ibinahagi po ni Christy sa cabinet files ang kanyang panig tungkol sa hindi niya tinanggap na hamon ni Anjo. Akala ko ba nag-aayos na sila? Bakit may ganyan pa siya? Tanong ni Christy. Nanindigan si Christy na hindi niya nakakausap si Senator Soto. Saad niya, tandaan mo, hindi ako pwedeng makipag-usap kahit kanino. Sarili kong opinion yon. Hindi ko kinakausap ang mga Soto never. Ano ba naman ako? Pakawala ba ako? Ano ba? Hindi naman ako troll. Tayo naman nagtatrabaho ng paangat. Unang-una, hindi ko igigess si Anjo sa SNN at saka sa CFM. Sayang ang oras. Si Christy ang host ng kanyang online show na Showbiz Now na at Christy Per Minute sa 1PH. Pagpapatuloy niya, marami pa tayong mapagbibigyan ng oras sa kapaki-pakinabang at saka kahit kailan ayoko sa walang utang na loob, di ba? Yung mga hindi marunong magpahalaga sa pagkakaibigan, di ba nga? Nasasaktan tayo kapag ang pagkakaibigan tinatraidor. Ayaw natin yon kasi nandun yung pagpapahalaga natin tapos tatraidorin ka lang pala. Ayoko talaga sa dila niya. Hindi ko siya igigess. Sayang yung oras ibibigay ko sa iba yun. So yan po yung matapang na pahayag ni Nanay Christy
para po dito kay Mr. Anjoy Liana. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Bossing Vic Soto na kung saan gigil na rin at hindi na po nakapagtimpi pa dito kay Anjoy Liana. Sabi nga dito sa isang write-ups, nagbigay ng makabuluhan at timely na paalala si Vic Soto sa gitna ng may init na issue sa pagitan ni Tito Soto at Angeliana. Sa kanyang mensahe, pinayuhan ni Vic ang publiko at tila pati na rin ang mga kasangkot na matutong manahimik kung ang salita ay nakakasira sa kapwa. Ayon kay Vic, ang pagpili ng katahimikan ay tanda ng integridad. Kung may sikreto kang alam tungkol sa isang tao na alam mong ikakasira niya, better keep it down, broadcast it. Never mo ikakaunlad ang pagkakalat ng pagkakamaling nagawa ng iba. Their mistakes will never be your success. Diin po yan ni Bossing Vic. Bagamat hindi niya direkta siyang nagbanggit ng pangalan, maraming taga-subaybay ang nakapansin na ang mensaheng ito ay tumatama sa issue ni Anjolia na nagbanta noon na ibubunyag ang umano is yung personal laban kay Tito Soto. Para kay Vic, ang paggalang sa kapwa ay mas matimbang kaysa sa pagkakalat ng chismis. Hindi ako pumapanig kanino man pero kung may hindi pagkakaunawaan, mas mabuting ayusin niya ng pribado. Ang salita kapag nasabi na, hindi mo na mababawi. Kaya bago magsalita, isipin mo muna kung makakabuti ba ito sa iba o makakasira, paalala niya. Ang mensahe ni Vic ay isang paalala, ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pagbagsak ng iba, kundi sa pagpapanatili ng dignidad at respeto kahit sa gitna ng sigalot. Very well said ito mga binitawan po na salita ni Bossing Vic Soto mula po dito sa isang write-ups. Tama nga naman mga kadaver cards na yung pagkakamali ng iba, hindi yun magiging success mo. Diba, hindi mo yun ikakaangat. And syempre, hindi lang po yun ang sinira nitong si Angeliana, maging ang pagkakaibigan po ng Dabbercads, ng TVJ, sinira niya yun. At hindi lamang po si Vic Soto ang nagbigay ng statement patungkol dyan dahil maging si Boss Joey De Leon, nakita natin dito na may write-ups din patungkol sa kanya. Sabi nga dito, grabe Joey De Leon, sinupalpal si Angeliana, matinding banat sa social media, kinagulat ng mga Dabbercads. Matapos ang mga kontrobersyal na pahayag ni Angel laban kay Tito Soto at Itbulaga, hindi nakapagtimpe si Joey De Leon sa isang makahulugang post. Tila binitawan niya ang salitang tumama sa maraming tao, lalo na sa dating kaibigan na ngayon ay pinag-uusapan sa buong showbiz. Ano nga ba ang mensaheng ito? So mabasa dito, wala daw utang na loob. So ayan, nawala po yung mga kaibigan ni Anjoy Liana, mga Kadabercads, dito sa Itbulaga. Sinayang niya yung 20 years niya dito sa Itbulaga bilang Dabbercads. Ngayon, isa na siyang maituturing na kaaway at traidor. So anong say nyo dito mga Kadabercads? Please comment down below.